Tumulong sa kanyang kapwa. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay, nagpatuloy siyang maging inspirasyon ng pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan ay walang katulad. Lagi siyang nandyan upang magbigay ng suporta, lakas, at kasiyahan sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi natin makakalimutan ang mga ngiti, tawa, at mga sandaling pinagsaluhan natin kasama siya. Bilang paggunita kay Ma'am Divina Gamayo, inaanyayahan ko yung lahat na magbigay ng inyong alaala kasama siya. Uunahin po natin tawagin ang kaibigan po ni Ma'am Divine Gamayo na si Sis Medi from... Tayo po ngayon ay nagtitipon sa gabing ito nang dahil sa pagkawala ng ating kaibigang si Sister Divine. Marami po siyang mga alaalang hindi namin malilimutan sa aming grupo sa Legion of Mary. Mula po ng aming makilala si Sis Divine ay nagkaroon din ng buhay ang aming pagsasamahan sa aming grupo dito sa Diamond. Napakabait po niyang kaibigan at kahit ano pong sabihin mo sa kanya, hindi ka po niya pahihindian. Masaya po siyang kasama kahit saan. Marami siyang mga kwento tungkol sa kanyang buhay na naaalala po. Sobrang bait. Sobrang bait. Pagka may mga gatherings kami, hindi talaga siya uupo. Gagawa at gagawa siya para sa ano. Kahit sabihin mo, Divine, kami na lang. Pipili talaga siyang gagawa at gagawa. Napakabait talaga na hipag. Hipag ko siya. Pero talagang parang kapatid, kasi sister din. Natutuwa nga ako na sabi siya sa ganyang community. Kasi naging part siya ng family namin. Hindi man kami sister in blood, pero mahigit pa doon ang turing namin kay Ate Divine dahil sobrang bait niya po sa amin. Marami ko akong experience kay Ate Divine na kami lang po nakakaalam. Marami kaming sikreto. Pati na rin yung mga sikreto dito, nalaman ko na kanina lang, tricycle driver na sinakyan ko, sabi niya sa akin, nung hinatid niya ako dito, nagulat siya kasi nung Pasko lang daw, hinatid niya si Ate Divine sa simbahan. Silang ni Papa Hill. Tapos, samantalayin ko na rin po, yung mga kapitbahay nila dito na napakabait, lahat ng kapitbahay na sumuporta po. Aming tao. Ito po ay isang testament sa kabutihan po na pinapakita ni Ma'am Divine. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ang pamangkin ni Ma'am Divine na si Miss Anne. Harap ka dito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat. Salamat ka. Pag-aalaga sa akin. Minsan hindi mo ako pinalimutan. Kahit hindi tayo lagi nakikita. Salamat. Mababait mo. Wala naman ako masasabi ko. Salamat. Mahal na mahal kita. Salamat sa sikulit ng pagmamahal.
tamang salita upang maipahayag po natin ang ating tigapi at pagmamahal. Pero sa pagkasama-sama po ninyo ngayong gabi, makakahanap po ang bawat isa ng lakas at na yung comfort po na binibigay ng bawat isa. So to continue po, ngayon tayo po ay dadako na po sa first family na pangungunahan po ni Ate Angelica. Good evening po. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat kay Mama. Kasi ako po, naging anak niya po ako. Sa loob po ng 64 years, wala po ako narinig na reklamo. Lahat po ng pag-aaruga sa amin ginawa niya. Inuuna niya po kami bago po sa pili niya. Ma, thank you. Thank you sa lahat, Ma. Hindi pa po nakakabawas. Sabi ko sa'yo, babawi pa po ng taon eh. Pero kahit ganun, yung mga masasayang memories natin, nababuhay pa dito sa puso ko. Hindi mo mawala lahat yun. Alam ko, Ma, hindi ka naman sa masama pupunta. Alam ko na kay Lord ka dahil napakabait mo. Ma, ako na bahala sa mga halaman mo. Yung mga paggawa mo sa bahay mo, lahat nasundan ko. Ultimo nga yung mga pagpupunas ng mga plato, isa-isa. Mahal na mahal kita. Walang hanggang pasasalamat dahil naging anak mo ko, Ma. Wala na akong bibili ng CLN na sinela. Mahal na mahal kita, Ma. Namimiss na kita. Alam ko naman nagagabayan mo pa rin kami palagi. Masakit man talaga kasi biglaan. Pero alam ko man nasa mabuti ng kalagayan. Ako na bahala kay Papa. Ikaw ako kay Mama. Wala akong masabi, Ma. Kundi maraming salamat. Napaka-grateful ko kasi ikaw yung nanay ko. At kung papapiliin ako sa susunod ng mga pangyari sa buhay ko, ikaw lang talaga. Ikaw lang yung mama ko. Mahal kita, Ma. Walang hanggan yun. Ang dami niyo pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung pangalawang anak po ni Mama. Parang nangyari na ito nung nakaraan dito. Share ko lang po. Nung nasa Quiapo, natutuwa ako. Ang dami niyo po pala nandito. Ma, I love you po. Mahal na mahal po kita, Mama ko. Kinikilabutan po ako kasi nung nakaraan linggo po, nung huling Sunday po ng taon, nagsimba po ako sa Quiapo. Sinama ko po si Papa. Mga kaibigan, kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi niya po kami pinabayaan. Sabi ko nga po, nung nagsimba kami, hindi kami nakapasok sa loob ng Quiapo.
Nasa labas lang kami kasi last Sunday. Pero inabutan namin yung homily ng pare. Ang gisa nun, homily, family, trinity. Yun na yung tinatawag about sa pamilya. Sabi ko nga po, 26 nag-start. 26, 27, 28, 29 hanggang linggo. Wala po kaming ginawa, lalo na ako. Iyak lang po ako ng iyak. Iyak lang po ako ng iyak nun. Pero nung nag-homily po, yung pare, hanggang sa nag-homily, iyak lang ako ng iyak. Pagkatapos po nun, ng misa, sabi ko, Pa, pupunta lang po ako sa dambana ni Nazareno. Sabi ko po, mananampalataya po ako sa kanya. Hindi po ako pinapasok sa loob. Kasi po, iba po yung labasan, iba po yung papasok. Pero nakiusap po ako sa ihos doon, isang lalaki po. Matanda na po siya. Sabi po niya sa akin, sabi ko po sa kanya, mananampalataya lang po ako. Comatose po kasi si mama, nag-aagaw buhay po siya sa ospital. At hindi po, at critical po ang kondisyon niya. Pinapasok po ako, tinulungan ako ng ihos. Dun mismo, eto, ganito sa harap mismo ni Nazareno. Lumuhod lang po ako sa harap niya. Alam niyo po, sabi ko po, napakabuti ng Panginoon. Nung nasa harap ako ni Nazareno, nakapikit ako sa kanya. Hindi niya ako pinaiyak. Walang luhang pumapatak sa aking mga mata. Nananalangin lang ako, nagdadasal ako, humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng awa. At sinabi ko rin na kung dudugtungan niyo po yung buhay ni Mama, pakidugtungan dahil mahal na mahal namin siya at ayaw namin siyang mawala. Pero nasabi ko rin kay Nazareno na kapag alam kong mahal na mahal namin si Mama Divine, pero alam kong mahal na mahal niyo siya, higit na mahal niyo siya. Kaya kung kukunin niyo po si Mama ko, tinatanggap ko na po. Yun po yung sinabi ko, kaya ipakiramdam ko yun yung nagpalakas sa akin, sa aking kalooban. Ang poong Jesus Nazareno, ang poong may kapal, hindi niya ako pinabayaan. At hindi niya kaming lahat, kaibigan, kapatid, kapamilya, hindi niya kami pinabayaan at pinahirapan. Sabi ko nga po, ang tagal kong nakaluhod, nakapikit lang ako, hindi ako nakatingin kay Nazareno. Nagising na lang po ako. Alam niyo po ano po narinig ko. Palabas na po yung mga tao sa Quiapo po kasi pag lumalabas, pasukan, start agad ng misa. Hindi ko na nga po narinig yung kalembang ng Quiapo. Yung pa-start na yung misa. Ang narinig ko lang, mga pagtingin ko, yung kumakanta na sila ng yung Papuri sa Diyos. Yun, saka lang ako nagising pagtingin ko, pagharap ko sa kanila, napakaraming tao. Mga nakatayo, ang sasaya nilang lahat. Kaya sabi ko, parang parang sabi nga po ng kapatid ni Papa, parang advent yung nangyari. Pero hindi ako umiyak, walang tulong lumuha sa mga mata ko. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Alam ko, mahal na mahal niya si Mama at hindi niya siya pababayaan. Kaya sabi ko nga po, eto, ngayon nasa harap niyo. Tumingin ako noon, ngayon tumingin ako, napakaraming tao. Sabi ko, parang naulit ito na nakaraang linggo. Ayun Ma, maraming salamat Ma. Alam ko nandito ka, alam kong kasama mo kami, pinapanood mo kami ngayon. Alam ko tuwan-tuwa ka. Masayang-masaya ka kasi lahat ng kapatid mo nandito, pamangkin, lahat ng mahal sa buhay, mga kaibigan, nandito po kayong lahat. Kaya sabi ko nga po, hindi po tayo pababayaan ni Mama Divine. Andito lang po siya, kasama natin. Sa araw na ito, maraming salamat at hindi mo ko ulit pinaiyak. Salamat po, Ama, at binigyan niyo ako ng lakas ng loob na makapagsalita sa harap ng maraming tao. Hindi po ako nagsasalita ng ginto sa harap ng maraming tao. Kasi ako po yung pangalawang anak ni Mama na kumbaga pinakamatigas po ang ulo. Ako po yun, si Kokoy. Laging pasaway na laging hinahatak ni Mama Divine. Laging nasisigawan. Ako po yun. Pero sa kabila ng yun, mahal na mahal po kami ni Mama. At mahal na mahal niya po lahat ng mga kapatid niya. Sobra po yun, lalo na sa mga pamangkin. Lahat.
wala po akong masasabi sa mama ko. Sobra po ako nagpapasalamat. Walang hanggang pasasalamat, Ma. Walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po. Ma, sabi ko nga, sa ICU, lagi ko siyang kinakantahan. Kaya this time, Ma, kakantahan kita, walang hanggang pasasalamat. Favorite niya po yun, lagi niya kinakanta. Salamat, aking Panginoon. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin. Salamat, salamat sa iyo. Salamat, salamat Mama ko. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking ibibigay. Hanggang sa huli ng aking buhay, pasasalamat sa iyo, Mama ko. Sabi ko nga po, ito yung pang-apat na wish ko. Yung maging successful po yung tribute ni Mama. 4 na wish po, yung hiniling ko sa Panginoon mula nung nasa ICU siya. Lahat po binigay niya. Lahat po tinupad niya. Sasabihin ko na po, babanggitin ko na po sa inyo. Unang wish ko lang po, makita ko pong dumilat si Mama sa akin. Comatose po siya. Tinupad po ng Panginoon. Tinupad po niya. Sabi mo nga po, 14 days ko na po hindi na kausap ngayon si Mama. Sobrang hirap, sobrang sakit. Hindi ko na naririnig yung boses niya. Pero yung first wish ko, nung nakomatose siya, dumilat siya. Yun nga lang, sa huling hantungan pa ni Mama. Kasi ako po yung nagbantay doon sa hospital. Kasama po yung tita ko, si Tita Wow. Nakikinig po sila ng misa. Ang dalaw po doon is 9 to 11. So nagpaalam po ako kay Tita, sabi ko papasok na po ako, 9:36 yun eh. Sabi ko papasok na po ako sa loob kasi magbabantay ako. Sa tuwing nagbabantay kasi ako ng 9 to 11, lagi ko kinukonsume 2 oras kay Mama. Lagi ko siyang kinakausap, kinakantahan kasi baka nga gumising, magkaroon ng milagro. Wala namang masamang umasa sa kanya. Yun po, pagpasok ko po, habang nagmimisa si Tita Wow, nakaharap dun sa bintana. Ano po, naririnig niya yun, yung misa. Pumasok ako doon. Pagpasok ko, sabi ko pa sa kanya, Ma, andito, di ko na nga natapos eh. Sabi ko lang, Ma, andito. Nakadilat siya. Yung isang mata niya, nakadilat sa akin. Kaso, segundo lang po. Tapos pumikit siya ng mahigpit. Gumanyan siya ng mahigpit. Alam ko, nahihirapan siya. Bigla na sumigaw yung mga nurse, mga doktor, sumigaw na code. Yung pala, revive pala, ang sinabi. Tuwang-tuwa ako, nagpapasalamat po ako, nakita ko po siyang dilat. Nakita ko, tinupad niya yung pangarap ko, na wish ko, makita ko dumilat si Mama kahit hanggang sa huli. Binigay ng Panginoon. Binigay po sa akin, kaya sabi ko, napakabuti po ng Panginoon. Pangalawang wish ko, yung mahatid siya sa morgue, sa St. Peter, sa Silang. Nung gabi kasi, 31 siya namatay, sabi ko, ang hirap ng nung magpuputukan ayaw nang papunta. Sabi ni Papa sa akin, Nak, huwag ka nang pumunta, hindi naman papabayaan si Mama mo ng St. Peter. Sabi ko, gusto ko siyang maihatid doon sa St. Peter kasi nga mag-isa si Mama, layo. Gusto ko lang mahatid, pero uuwi rin ako agad. Binigay po rin ng Panginoon, binigay sa akin. Nahatid ko po siya sa Silang, sa tulong po ng pinsan ko. Sige, pag uwi ko rito kasi hindi naman po si Mama ang maghihintay. Paalis na po yung karo na yung maghahatid sa kanya. Naiiyak na po ako nun. Mag-isa ako, nagmotor ako, naghahanap ako ng driver sa mga kaibigan ko. Siyempre magpuputukan na, siyempre family first muna. Sakto, pagdating ko, nakita ko yung motor ng pinsan ko. Nagpasama ako sa kanya. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako. Ako pa po yung kumbaga kami dalawa ng pinsan ko. Sumalubong kay Mama nung pagpunta. Nauna pa kami sa St. Peter sa Silang. Kaya tuwang-tuwa po ako kasi kumbaga ako po yung nandoon na sumalubong sa kanya. Ako po yung naghatid sa kanya hanggang doon sa morgue po, hanggang sa Nilang po siya. Yun yung pangalawang wish ko po na binigay niya rin po. Kaya sabi ko sobrang pasasalamat po sa Panginoon. Pangatlo po, ito yung nakikita niyo po sa harap. Yung set up po sa harap ng ng bahay sa
copy niya, yung mga bulaklak. Sabi ko, gusto kong pupunuin ko siya ng bulaklak. Ibibigay ko lahat kay mama. Binigay po niya. Ayan, eto po ngayon yung nakikita niyo po. Lahat yan, sinend ko po yan sa ninong ko, kay ninong ama. Tinanong niya lang po ako, anong gusto mo bang set up sa mama mo? Sinend ko lang po sa Viber ng ninong ko. Ayan, kung nakita ko, tuwang-tuwa yung puso ko. Sobra. Kasi nung nakita ko yung harap, sabi ko, hindi naman to yung ine-expect ko. Pero ito yung binigay niya. So sabi ko, Lord, maraming salamat. Lahat po ng hindi hiling ko, binibigay mo ngayon. Tapos ito po, yung mga apat po. Yung sa tribute, sabi ko po, ako po, yung parang ibibigay ko kay mama, sabi ko, ako po ang mag-organize na lahat, sabi ko po. Sa tulong din naman po ng mga kapatid, kaibigan, kapamilya, lahat. Pero ako po yung nag-organize po ng lahat. Ito at feeling ko po, nararamdaman ko po, successful po ako ngayon sa naibigay ko para kay mama. Ito po yung pang-apat po na hiniling ko nung namatay siya. Sabi ko, gusto ko maging successful. At ito po, sa harap nyo na maraming tao, sobra po, ayun, wala na po akong masabi talaga. Na-overwhelm po ako kasi yun, nakita ko po kayo lahat dito. Yun nga lang, sa masakit na part, sa masakit na panahon, tayo nagkita-kita. 25, magkakasama pa lang kami, magkakasama na kami. Yun, dahil sa bigla ang nangyari, nakakalungkot isipin. Pero ma, alam ko nandito ka, nakikinig ka. Hindi ko man kayo nakikita, hindi namin kayo nakikita. Alam kong hindi niyo po kami papabayaan. Ma, sabi ko nga po, si Papa na lang po. Iingatan ko po ang Papa ko, ang mga kapatid ko. Kami na po ang bahala sa kanila. Kami pong magkakapatid, ma. Hindi po namin pababayaan si Papa Hill. Siya na lang po ang meron kami. Sabi ko nga po, ang hirap po talaga mawalan ng magulang. Kaya kayo po lahat, mahalin niyo po ang mga magulang niyo. Napakahirap po nang walang magulang. Ngayon po tumitingin ako sa bahay. Lagi akong pumidikit ng mahigpit. Sabi ko, panaginip lang ba ito? Pagdilat ko, may patay kami. Hindi po namin maisip na may patay kami. Lahat po nangyari is first time. Sa pamilya namin apat. Kaya maraming salamat po sa pag-aalaga, sa pagpapalaki sa amin. Hindi niyo po kami binitawan hanggang dulo kahit ang laki-laki na po namin, inaasikaso niyo po kami. Kahit yung mga ibang tao, mga kaibigan, lagi sinasabi, lalaki ng mga anak niyo. Hindi pa, kumbaga yun ang pagmamahal mo na binibigay sa amin. Hindi naman namin masuklian ng buong buo, pero alam ko, ikaw nagawa mo lahat, mama ko. Kaya mahal na mahal ka po namin. Maraming salamat po. Pa.